Magandang gabi mga ilaw na tagapakinig at mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po muli ay darako sa ating pangaral sa alas 8 po ng gabi, 8 o'clock habit. At ating pong paksa ngayon sa gabing ito ay Christians suffer hardships and trials. Ang mga Kristiyano po ay dumadanas ng paghihirap at pagsubok bilang mga Kristiyano. Dito po sa unang Pedro, sa unang kapitulo, ika-6 na bersikulo. Sa ganito'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. So ito po ay isang talata na sinasabi sa atin na ang mga Kristiyano po ay dumadanas ng pagsubok. Dito nga po sa talatang ito, sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok kanya. So ito'y dumadako po tayo sa katanungan tungkol sa suffering. Why is there suffering? Bakit meron pong mga paghihirap na ating dinadanas? Yan po ay isang lehitimong tanong. Halimbawa po, suffering due to death na ating mahal sa buhay, o suffering due to loss of property pag tayo po libay na susunugan, or suffering caused by others. Sabihin, yung mga tao na nanalakit sa kapwa-tao, o kaya suffering due to natural calamities, or suffering due to sickness. Ito po yung nangyayari sa atin sa araw-araw. Yung pang-ordinaryong panahon, dumadalas tayo ng suffering. So ang katanungan po, why is there suffering? Siya mag-iisip po yung mga tao, kung talagang may Diyos kanya, bakit pinababayaan niya ang mga suffering ay mangyayari sa mundo? Ang ibig sabihin po ng suffering, ayon po kay Merriam-Webster Dictionary, ay ito po isang pangalan ay noun. Pain that is caused by injury, illness, loss, etc. Physical, mental, or emotional pain, or sufferings, feelings of pain. Ito yung nakaramdam po tayo ng sakit. Gawa po ng injury, o kaya nasakit, o kawalan. Ito yung maaari sa ating katawan, physical, o sa ating kaisipan, mental, or emotional, sa ating damdamin. So ito po ay pakiramdam ng sakit, feelings of pain. So yun ang ibig sabihin ng suffering. So dito po sa kahulugan ni Webster, hindi po ito magandang bagay, di ba? Kasi nakakaramdam ka ng sakit. Whether physical pain, or mental pain, or emotional pain. So yun po ay suffering. Yan bigyan, nagkasakit ka, nasaktan ka sa katawan, o sa ating kaisipan, o sa ating damdamin, yun po ay tinatawag na suffering. Saan po ba nanggaling ito? What is the origin of suffering? Bakit nakakaranas tayo ng suffering? Dito po sa Genesis chapter 2, verse 16. Doon pong panahon na lalangin ng Diyos ang si Adam at saka si Eva, sila po yung nasa magandang kalagayan. Dito binigyan po ng Diyos ng utos si Adam. Dito po sa Genesis, dahil kalawang kapitulo, ikalabingan ng versikulo sa Genesis chapter 2, verse 16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Ibig sabihin, doon po sa halamanan ng Eden, magandang buhay ng tao ron. Wala po siyang problema sa kanyang pangangailangan. Ito'y ginagawa, ito'y binibigay ng Diyos. Ang tanging gawain lang po nila ay ayusin po nila yung halamanan. Sila po nangangalaga doon sa halamanan. Pero tungkol sa pagkain, pangangailangan nila, Diyos ang nagbibigay. Nagbigay po ng kautusan ang Diyos kay Adam, kanya huwag siyang kakain ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil sa araw na siya kumain yun, ay walang tiyak na siya mamamatay. Meron siyang
makakaranas po siya ng kamatayan. Ngayon, itong Satanas, ayaw niya tuksoin ng lalaki kasi ang lalaki kausap ng Diyos. Ang tinukso niya ay ang babae at sila'y nagkasala. At sila'y kumain sa pinagbabawal na bunga ng pinagbabawal na punong kahoy, sila'y pinalayas ng Diyos mula sa halamanan. Dito po sa Genesis chapter 3 verse 23. Therefore God sent him out of the garden to till the ground from which he was taken. So Genesis chapter 3 verse 23. So he drove out the man, and he placed a cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. So binantayan po ng isang anghel sa pamamagitan ng isang tabak na hindi mo talaga pwedeng baliwalain. Dito po ay talaga umiikot eh. Basahin natin sa Tagalog. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa lamunan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupa'y pinagkulang sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at nilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagdinig sa tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Hindi gusto ng Diyos na pagkatapos magkasala ni Adam ay makakain siya doon sa punong kahoy ng buhay at siya mabubuhay magpakilman isang makasalanan. So, pinalaya sila ng Diyos mula sa halamanan. In other words, yung patnubay at pagbibigay ng Diyos ng kanilang at binigyan sila ng kaparusahan ng Diyos sa kanilang kasalanan. Unang-unang pinarusahan niya po yung ulupong, yung serpent. Dito po sa 3:14 ng Genesis. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sinumpa ka ng higit sa lahat ng hayop, at na higit sa bawat mailap na hayop sa parang, at ang iyong tiyan ang ipaggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So mga tweet, siya po'y nagkaroon ng kaparusahan. Igagapang niya sa kanyang tiyan. Ganyan. In other words, hindi ganoon dati yung ulupong na ito. Hindi siya gumagapang dati. Dahil kung gumagapang na siya dati, hindi maging kaparusahan yun. In other words, ito ibang hindi siya gumagapang dati, kaya pinaparusahan siya. Yan ang nangyari doon sa lupo na tumukso kay Eva. Doon sa babae naman, sa Genesis chapter 3 verse 16, sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Mga anak kang may paghihirap, ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Sabi niya, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. So yung kanyang paglilit, kanyang panganak ay lalo pang pinahirap ng Diyos. So yun po ang kaparusahan doon sa babae. Magkakaroon siya ng kahirapan sa paglili at panganak at ang kanyang asawa ang mamumuno sa kanya. Paano man po yung ano ibig sabihin nun? Kasi sabi nila, and your desire shall be for your husband. Hindi po yung sexual desire. Hindi nang ibig sabihin ng talatang yun. Ang sabi niya, pag nanais mo sa iyong asawa, ay siya'y mamumuno sa asawa niya. Katulad ng ginawa niya, di ba? Imbes na nung kinakausap niya ng ulupong, imbes na talungin niya ang asawa niya, siya nagdesisyon sa sarili niya. Kaya siya nadaya ng ulupong. Dito po may katulad pong meron pong katulad na yan na pang construction po. Dito po sa Genesis, nung si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid. Pinatay niya eh. At nung sila po ay nagahin, si Abel ay tinanggap ng Diyos, si Cain ay hindi tinanggap. Hindi ba yung makikita natin? Dito po sa Genesis chapter 4 verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais ito, subalit kailangan madaig mo ito. Anong nais ng kasalanan? Gusto ng kasalanan na siya'y kunin ng kasalanan. Ang kasalanan ay mamumuno sa kanya. So, ganoon din po sa babae. Ang nais mo yung asawa kanya, ang ibig sabihin gusto niyang mamuno sa kanyang asawa, subalit ang asawa mo ay mamumuno sa iyo kanya. Yan ang makikita natin kaparusahan
sa babae. Ang asawa niya ang mamumuno sa kanya. Kaya nga po sa bagong tipan sa Efeso, chapter 5, verses 22 to 23, makikita natin yun ang sitwasyon. Hindi ang babae ang namumuno sa kanyang asawang lalaki, kundi ang asawang lalaki ang namumuno sa asawang babae. Dito sa nilanggit na talata, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapakasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan. So ang lalaki, ang ulo ng kanyang asawang babae, hindi baligtad. Ito rin po sa 1 Timothy chapter 2, 11 to 14. Isang araw po ating pinag-aralan po ang talatang ito. Hayaan ang babae matuto ng katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko pinaintulot ng babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva, at si Adan hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. So dahil nga po sa dahilan na yon, ang lalaki ang mamumuno sa kanyang asawang babae. Katulad rin po na ang kasalanan nagnanasa sa atin, kailangan nating madaig ang kasalanan, di ba? So James chapter 1, 13 to 16, yan ang proseso ng pagkakasala. Huwag sabihin ng sino man, kapag siya'y tinutokso, ay tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso ng masasama, at hindi rin siya nanunokso sa sino man. Ngunit kapag bawat tao ay natutokso ng sarili niyang pagnanasa, kapag siya nahihila at nahakit nito, at kapag pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ibig sabihin, ang babae po ay nagnanasang mamuno sa kanyang asawang lalaki, ngunit ang kanyang asawa ang mamumuno sa kanya, hindi siya. Ang lalaki naman po, anong naging problema ng lalaki? Ang lalaki po ay, ang problema niya, imbes na dati po, ang lalaki, lahat ng pangangailangan ay binibigay ng Diyos sa kanila. Pero ngayon, dahil sila'y lumapastangan sa kalooban ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa mga taong buhay nila. Bahala lang kayo sa buhay niyo kanya. So, hindi na niya ibibigay ang mga pangangailangan nila katulad ng sila'y nasa alamanan. Ito pong kaparusahan sa lalaki. At kay Adan ay kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo na huwag kang kakain yon. Sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang ikay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay labok at sa labok ka babalik. So, ngayon po makikita natin, ang lalaki, ang problema niya, kailangan na siyang magtrabaho ngayon. Kailangan siya maghanap buhay, hindi katulad ng dati. Dati, automatic, ang pangangailangan nila ay binibigay ng Diyos. Ngayon, hindi na. Ito ang pagkakaiba, mga kapatid. Nung sila'y nasa halamanan, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanila. At sa mga tuwid, ang mga sakit din ay walang epekto sa kanila dahil wala silang kamatayan. Hindi sila kailangan magtrabaho para sila mabuhay. Kundi sila'y nagtatrabaho o nabubuhay para magtrabaho. They live to work. They did not work to live. They live to work dahil meron silang trabaho doon sa halamanan dahil lahat ng kailang pangailangan ay binibigay ng Diyos. Ito po ay isang ideal environment. Walang suffering, walang sakit, walang kamatayan. Ito po ay isang perfect earthly home. Ito po ay magandang tirahan sa lupa. Ang buhay nila, they live to work. Pero sila'y pinalaya sa halamanan dahil sila nagkasala, ngayon ang kamatayan ay may kapangyarihan sa kanila. Sabi nga po ng Panginoon
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikay bumalik sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay labok at sa labok kang babalik. So nagkaroon siya ng physical na kamatayan. Kinakailangan nila magtrabaho para mabuhay. They need to toil in order to live. At sila'y labas sa biyaya ng Diyos. Out of God's grace. Sila'y nasa kapangyarihan ng Diablo. They are under the mercy of the devil. A very stressful environment. So mula sa isang perfectong tahanan, pinalabas sila ng Diyos sa isang mahirap na lugar. A stressful environment. Ngayon, they work to live. Dati, they live to work. Dahil provided ng pangailangan nila eh. Ngayon, they work to live. Dito nang galing yung salita, hanap buhay. Ang hanap buhay, ang ginagawa mo para kayo mabuhay. Otherwise, hindi ka mabubuhay. Mamamatay ka. So, yung pagkakaiba ng dalawa. Dati, there's no suffering. Inside the Garden of Eden, there was no suffering. There is no death. There is no sickness. They did not toil. Hindi sila naghihirap para mabuhay. They live to work. At ang doon binibigay nila ng Diyos sa lahat ng pangangailangan nila. Paglabas nila, they work to live. At sa bigat at hirap at pagod na dapat nilang gawin para sila mabuhay. Yan ang pagkakaiba. So makikita natin, ang pinanggalingan ng original na pinanggalingan ng suffering ay ang Diablo. Sapagkat tinukso niyang tao, sila nagkasala, at sila'y pinalayas ng Diyos mula sa lamanang. So magmula noon, ang mga tao po ay nakakaranas na ng suffering. Dahil wala na sila dun sa perfect earthly environment. Andito siya sa stressful, kailangan magtrabaho ka, kailangan mahirapan ka. Ngayon, magkakasakit ka na, at pwede ka lang mamatay. So yun ang original na pinanggalingan ng suffering. Ito'y gawa ni Satanas, tinukso niya ang tao. Sa kasalukuyang panahon, ano po ang dahilan ng ating paghihirap? Causes for present sufferings. Siyempre tatlo po yan. Natural causes, natural calamities, sickness. Dahil ngayon, ang mga bakterya, virus, umaapekto sa ating katawan kasi may kamatayan na tayo. Tapos yung cancer, yan yung natural cause. Wala tayong control dyan. Dahil ang mga bakterya nasa paligid lang natin yan. Natural calamities, pagka nagkakaroon ng bagyo, earthquakes, volcanic eruptions, or natural fires. Sa Amerika po, doon sa mga dry na lugar, katulad sa US, etc., sa atin hindi tayo dry. Very humid. So hindi po nangyari natural fires na malimit. Pero sa mga very dry, less humidity, nagkakaroon ng kikidlat lang, masusunog yung mga gubat at nasusunog yung mga tahanan nila. That is suffering. So, natural cause. Yun ang pangalawa, human cause. Dahilan ng tao sa kapwa-tao. Libawa, sarili mo. Sickness due to physical abuse. Iningarin nyo nga. Nanginom ka ng alak, hindi ka natutulog ng maayos. That will develop into a sickness. Drug abuse. Yung mga nagdodroga, that will cause physical illness. O kaya, lack of rest. Yung mga tao ngayon, hindi na nagpapahinga. Alas hindi sila tutulog. Di ba? O kaya, wrong judgment. Meron tayong mga bagay na iniisip na maganda at ang problema, ang wakas pala noon ay wakas ng kamatayan. No, that will cause suffering. Di ba? Sa Proverbs chapter 14 verse 12. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan ang dulo niyo. For instance, tayo magbibusiness na inakala natin tayo magtatagumpay, only to know in the end, nalulugi pala tayo. Dahil mali pala yung ating pinasukang business. That will cause suffering. Mawawala ka ng pera. O kaya dahil sa yung kapuotan, premeditated violence, murder, wanggera ng makabansa, that will cause suffering. O kaya stress na gawa ng ating pagtatrabaho.
sa pagkain tayo nasa job natin, that's very stressful, di ba? Kaya dito tayo magkakasakit. Or negligence sa ating bahagi. Minsan, pinababayaan natin yung flooring na madulas, tapos madudulas ka, bigla ka mangutog ang ulo mo, masasaktan na yung katawan. At ibang dahilan gawa ng tao. So, natural causes, human causes, unexpected causes. Accidents happen. Walang premeditated violence, bigla na lang nagkagulo at nasama tayo doon sa gulo. Or things beyond our control. So ito ang makikita nating causes ng kasalukuyang sufferings natin. At ito po yung consequence ng paglabas ng tao mula sa alamanan ng Eden. Tayo po yung nasa imperfect, stressful environment. Alam niyo, nung ako'y pumunta sa bansa po ng New Zealand, sa akin, from my point of view, nanggaling ako sa Pilipinas, na very stressful environment, traffic, maraming tao, mainit. Very stressful. Punta ka doon, maganda yung klima nila. There's no humidity. Kakaunti mga tao. So sabi ko, this is a good place. Pero malalaman ko sa mga nakatira doon, na-stress din pala sila. Sabi ko, anong stress ninyo? You're still stressed. Meron silang ibang source ng stress kaysa sa atin. Sa atin, ang stress natin, mahirap ang bansa natin, mainit, maraming tao, traffic. Sa kanila, walang traffic. Maayos ang kanilang palakad ng kanilang pamahalaan. Yet, they're still stressed. Dahil yan ang pangkalahatang tenor ng ating tinitirhan ngayon. An imperfect, stressful environment. Dito po sa Romans chapter 8, verse 23. Ito po hindi lang totoo sa mga Kristiyano, ito totoo sa lahat ng tao nakatira sa mundo. We live in a very imperfect and stressful environment. Dito sa Romans chapter 8, verse 23. At hindi lamang sang nilika, kundi pati naman tayo ay mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo dumaraing din sa ating mga sarili sa madsidhing paghihintay ng pagkupkop at pagtubos sa ating katawan. Pati po ang buong nilikha ng Diyos, yun ay dumadalas ng paghihirap. They experience suffering, hindi lamang Kristiyano. Lahat ng tao, they experience suffering. Kaya hindi po katanga-tanga ng mga Kristiyano, they do suffer trials and hardships sa mundong ito. Sabihin, if you think, pag Kristiyano ka na, you will be exempted from hardship and suffering, you're mistaken. Kaya kakamali kayo. Parang yung born again, ang kapitbahay namin sa Tarlac noon. Sabi niya, nagkaroon siya ng testimony sa kailang pagsamba kanya. Alam mo kanya, mula lang ako naging Kristiyano kanya, ay talaga lamang super ang biyay, binagay sa akin ng Panginoon. Kami yumaman kanya. Ay yung kapitbahay niya, member din sa born again na yun. Sabi niya, ibig mo sabihin kayo pinaroksahan ng Diyos. Nagmula lang kami maging born again kanya, nawala lang kami karya-rya. Nag-away sila eh. Christians do suffer trials and hardships. Yun po ang katotohanan niya. Dahil dito tayo sa mundo. This is suffering. It's also experiencing hardship and stress. Dito po sa Romans chapter 8, verse 22. Tingnan natin. Basahin po natin itong talatang ito. Romans chapter 8, verse 22. Sapagkat nalalaman natin ng buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. So, nandito tayo sa buong kasama natin ang buong nilikha ng Diyos. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Pag sinabing birth pangs, masakit yun. Yung nagle-labor yung babae para maganak, masakit yun. So, nakakaramdam ng sakit ang buong siyang libutan, siyang nilikha ng Diyos. The whole creation kanya groans. So tayo nandito sa sanglibutan. Therefore, dadanas tayo ng kahirapan, ng trials, di ba? Hardships. Sa 1 Peter chapter 1, verse 6, ibinasa natin kanina. Why do we suffer? Meron pong dahilan. Basahin natin. 1 Peter chapter 1, 6 to 7. Binasa natin verse 6 kanina. Tuloy natin sa verse 7. Sa ganito kayo nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdalas ng iba't ibang pagsubok upang katalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga
kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kalulatihan at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Alam po ninyo ang ginto, pag ito'y minana sa bato, marami yan. Full of impurities, soil, rocks. Pero pag ito'y dinaan sa apoy, mag-melt yung ginto, maihiwalay ito sa dumi at bato. And then we have a pure gold. So in other words, sa ganung larawan ni Apostle Peter, mga Kristiyano ganun din. Para tayong ginto. Tayo po'y dinadaan sa apoy ng pagsubok at paghihirap para lumabas at na maging talisay ang ating pananampalataya. Dito po sa Romans 5:3, ang ating pong paghihirap kung tayo Kristiyano ay hindi mga bagay na dapat nating kanungkot. That's very surprising. Tignan po natin sa Romans chapter 5 verse 3. At hindi lamang gayon, magsimula tayo sa verse 1. Kaya yamang tayo naring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya nakalapit tayo sa biyayang ito ng ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalalatihan ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sa Ingles, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing the tribulations produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Alam niyo yung mga bata ngayon, sa mga anak natin, hindi na sila kasing tibay natin. Most of them did not suffer hardships nung sila lumalaki. But we did. Noong tayong panahon, tayo nagdusa, tayo naghirap. So we have a much stronger character. Sa mga first world country, kausap ko po aking kapatid, si Ronnie, nakatira sa New Zealand. Sabi niya, malaki ang percentage ng suicide. Bakit? Mahina sila. Because sila nabubuhay ng convenience of a first world country. Pag sila nagkaroon ng problema, madali silang matalo. Mataas. Yung mga tayo po, dumadanas ng kahirapan araw-araw, mas matibay tayo sa pagtitiis. So pag tayo po ay dumadanas ng kahirapan dahil sa ating tayo mga Kristiyano, that will produce patience or perseverance. Perseverance, tumitibay ang ating karakter bilang Kristiyano. At pag tumitibay ang karakter mo, mas lumalapit sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Di ba? At hindi tayo mapapaya sa ating pag-asa sapagkat ang nangako sa atin ay ang Diyos. So why do Christians suffer hardship and trial? So that our faith will be purified by the hardships and trial we suffer. At rin din po, para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Mas matibay ang dumadaan sa kahirapan. At kung matibay tayo sa pananampalataya natin, makapagtitiis tayong maghintay sa ating kaligtasan. So Romans chapter 8, sinasabi sa atin. Dahil ang pag-asa hindi pa nakikita. Bakit tayo umaasa sa nakikita? Dahil hindi natin nakikita, ay hinihintay natin may pagtitiis. So if you have the perseverance, then you can be faithful and wait for that hope of eternal life pagdating ng ating Panginoon. So yun ang dahilan bakit tayo dumadanas ng pag-usig. Dahil number one, we are on the earth. The whole creation suffers. Pangalawa, to purify our faith sa pamagitan ng mga pagsubok na yan. And also, para magkaroon ng pagtitiis at karakter at lalo tayong lumalapit sa ating pag-asa. Yun ang sinasabing dahilan bakit ang mga Kristiyano ay dumadanas ng may suffer trials and hardships. Alam po ba niyo si Apostle Paul? Si Apostle Paul, sa lahat ng mga apostol, siyang pinakamaraming sinulat sa Bagong Tipan. Yet, makikita natin na sa kanyang pangangaral, siya dumanas ng kahirapan. Dahil siya apostol at Kristiyano. Siya apostol ng Panginoon at siya isang Kristiyano kanya.
dahil sa kanyang paninindigan at pangangaral ng katotohanan, siya'y dumanas ng mga pag-uusig. Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 11. Tignan po natin. Ito po, inisa-isa ni Apostle Paul ang mga dinanas niya dahil siya po isang apostol ng ating Panginoon. Sa 23, sila ba'y mga ministro ni Kristo? Pinagtatanggol po niya ang kanyang pagiging apostol. Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, na di mabilang nabugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo, 5 ulit akong tumanggap ng 40 gupit, kulang sa isa. 3 ulit na ako'y inampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na ako nawasakan ng barko, isang araw at isang gabi ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa manginom, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng buwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, mga pagpupuyat, sa gutom at puhang, madalas akong walang pagkain, giniginaw at nahubad. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw nabibigatan sa alalahanin para sa iglesia kanya. So mga tweet, ito dinanas ni Apostol Pablo dahil sa kanyang pagiging Kristiyano. Siya nagdanas ng paghihirap. Siya nasa malimit na bingit ng kamatayan. Siya nasa malimit na sinasaktan ng mga Hudyo dahil sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang pangangaral. Dahil siya isang Kristiyano. Meron siyang dalisay na pagnanasa sa kanyang pangangaral. Dito po sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 verse 16-17. Tingnan po lang sa natin. Nung siya nakabilanggo sa Filipos, sa Roma, hindi ko tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin upang ang Diyos ng ating Panginoon, ang Ama ng Kalalatihan, ay magkalob sa inyo ng espiritu ng karunungan at ng pahayag ng isang ganap na pagpapakilala sa Kanya. Kung lalandag po tayo dito sa lumundag po tayo doon sa 16 na Filipos. Ang huli gumagawa dahil sa pag-ibig, palibasay nalalaman na ako'y tinalaga sa pagtatagol sa Ebanghelyo. Kulit pinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi siya katapatan na ang harngay dagdagan ng hirap ang aking mga tanigala. So, yung mga ibang nangangaral, para pahirapan siya Apostle Paul. So, siya, hindi lamang sa mga iba-ibang klaseng pagpapahirap ng mga kalaban ng Ebanghelyo, kundi rin sa kasamahan sa Ebanghelyo. Dahil yung iba, ang kanilang motivation sa kanilang pangangaral ay hindi po sa mabuting kalooban, kundi pa pahirapan si Apostle Pablo. So, yung mga bagay din nga si Apostle Paul. Dahil siya po isang Kristiyano. Siya isang apostol ng ating Panginoon. May mga Kristiyanong pinatay dahil sa kailang pananampalataya. Si Stephen, hindi ko alam kung ano talaga yung pronunciation niya. Stephen, para lang po yan. Siya po'y pinatay ng mga Hudyo. Dahil sa kanyang paninindigan. Ipinakilala niya kasalanan ng mga Hudyo. Mula pa nung sa kasalukuyang panahon, nakausap niya yung mga Hudyong ito hanggang kahit sa nakaraan ng panahon, sa kanilang mga magulang kanya. Pinatay niyo mga propeta kanya. Dito po sa verse 57, Acts chapter 7, subalit sila nagtakip ng kanilang mga tainga at sumigaw ng malakas at sama-samang sinugod siya. Siya'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata ng pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, ay nananalangin siya, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito at pagkasabi nito ay namatay siya. Siya'y pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Stephen suffered death because of his faith in Christ. Doon sa pinakaunang pag-uusig na dinanas ng mga Kristiyano ay ang pag-uusig sa kamay ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, pinagbabawalan nila ang mga apostol na huwag nilang ipangaral si Kristo na buhay na maguli mula sa patay.
Kaya siyempre mapilit ang mga apostol at mapilit ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Kaya nagkaroon ng isang malaking pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Ito po yung Jewish persecution. Basahin na sa Acts chapter 8. Magsimula tayo dito. Ito po yung panahon na si Apostol Pablo ay kalaban ng iglesia at hindi pa siya Kristiyano. Tingnan niyo si Apostol Pablo, bumaliktad siya eh. Mula sa kaaway ng Ebanghelyo sa kanya pinakamasiting supporter ng Ebanghelyo. Nang araw na yon, si Saulo ay sumasang-ayon sa pagpatay sa kanya, si Esteban. Nang araw na yon ay nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae, sila'y pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. Ito po yung Jewish persecution. Si Pablo po ang pangunahin doon. Kinakaladkad niya mga lalaki at babae, mga Kristiyano sa mula sa kanilang mga bahay at sila'y pinapasok sa bilangguan. At marami silang pinatay ng mga Kristiyano sa panahon na yun. Yung pong Roman persecution, yung pag-uusig ng mga Kristiyano laban, ang pag-uusig ng mga Romano laban sa mga Kristiyano. Ito po ang sa Revelation chapter 13. Minsan meron tayong pinapanood na programa na kung saan ang mga Kristiyano po ipinapakain sa leon. Totoo po yun. Na may Kristiyano pinapatay. Totoo po yun dahil sa kailang pananampalataya. At dito po sa Apocalypse, sa pamagitan ng malasimbolong paglalahad, yun ang nangyari sa mga Kristiyano sa panahon na yun. They suffered persecution. They suffered death because of their because of the Word of God and their testimony of Jesus Christ. Dahil sila nagpapatutungo tungkol sa ating Panginoon. At sila naninindigan sa salita ng Diyos na siyang katotohanan. At ayaw nilang sumamba doon sa hayop, doon sa beast, na walang iba isang tao makapangyarihan, na walang iba kundi ang Roman Emperor. Dito po sa Revelation 13 verse 4. Ang mga tao ay sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw at sinamba nila ang halimaw na sinasabi, sinong katulad ng halimaw at sino makakalaban dito? Dahil sa kanyang lubos na kapangyarihan. Ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at mga kalapastanganan at pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit kanya. So nilapasta niya, pinag-usig ang mga Kristiyano. Doon sa 15. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay magsalita at may papatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Hindi sumasamba sa larawan ng emperor, sila ipapatay. Dahil sa kanilang pananampalataya. Sila'y pinatay. They were killed because they refused to worship an idol, the Roman emperor. Dahil siyempre sasamba lang ang mga Kristiyano sa tunay na Diyos, na walang ibang Diyos ang nakapangyarihang Diyos sa langit. Ano ang ating attitude sa ating pagdumadanas tayo ng suffering? What should be our attitude? Tayo ba'y sisisihin natin ang Diyos? Minsan, malungkot. Pero may mga Kristiyanong ganun. Sinisisi nila ang Diyos kapag kasi na po'y dumadanas ng pahirapan or suffering dahil sila yung mga Kristiyano. Sinisisi nilang Diyos. Peter, sabi niya, there is too much suffering kanila. May nagsasalita, sumasamba naman kami sa Diyos
Naglilingkod naman kami sa Kanya. Bakit kami nakakaranas ng ganito? Alam po ninyo, si Apostle Paul suffered greatly. Siya po'y nakakulong sa Rome. At habang siya nakakulong sa Rome, sumulat siya ng 4 na sulat. Sulat siya sa Efeso, Pilipos, Colossus, 1 Timothy. At itong pinakamaganda, yung sulat niya sa mga taga-Pilipos. Siya po'y nandoon sa kulungan, siya'y nakatanikala. Wala siyang kalayaan doon. Siya, anong kanyang disposisyon? Sinisisi ba na niyang Diyos? Sinisisi ba niyang Diyos? Hindi. Malapa itong sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 4. Magalap kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Magalak kayong lagi kahit sa gitna ng kahirapan, kahit sa gitna ng suffering. Sabi ni Pablo, magalak kayo. Rejoice. Alam po niyo yung joy, rejoice, joyful. Hindi galing sa labas yan. Ito'y galing sa loob dahil sa ating pananampalataya. Nasisiyahan tayong maglingkod sa Diyos kahit sa gitna ng pag-uusig na dulot ng ating pananampalataya. Yun ay bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Yun ay bunga ng ating pag-asa ng buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos. At dahil lang po natin ang Diyos ay hindi sinungaling at siya tapat na nangako, alam natin, bibigay sa atin yun. Kaya, in the midst of suffering, naalala natin ang ating pag-asa yun, we have joy. We rejoice. Dito po sa Philippians chapter 1 verse 7, matuwid na aking isipin ang gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso. Yamang kayong lahat ay kabahay ko sa biyaya, sa aking tanikala, at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Siya po ay nakatinangala. Siya po ay nakabilanggo. Pero despite the fact that he is in prison, he is in chains, Paul rejoiced in his suffering. He rejoiced. Sipin po natin mga kapatid, that should be our attitude when we suffer. We rejoice. Sabi niya, magagalak kayong palagi. At muli siya sabihin ko, magagalak kayo. Dito po na sa Philippians 4:4. Magalak kayong palagi, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. We rejoice. Kahit sa gitna ng ating pag-uusig, pagkahirapan, magsubok, we rejoice. Dahil lang po natin, ito'y pansamantala lang. The sufferings in this earth are just temporary. At walang katumbas, walang kapara ang naghihintay na kalalatian sa atin. This is Romans chapter 5 verse 1. Ulitin po natin basahin ito. Kaya binasa natin sa English, basahin natin sa Tagalog. Kaya't yamang tayo naaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan niya, we are reconciled. Meron tayong kapayapaan. Sa pamagitan niya, nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. At hindi lamang ngayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Tingnan niyo, nagagalak tayo sa ating kapighatian ngayon. Nagagalak tayo na tayo naaring ganap nung tayo sumampalataya. Ngayon, pag tayo dumaranas ng kapighatian, nagagalak rin tayo. Katulad nung nagalak tayo nung tayo naligtas. Hindi lamang ganyan, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam ng kapighatian, nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. Perseverance, character, and character hope. So makita nyo, ang ating mga nadadinadalas na pagsubok o kahirapan sa sanglibutan na ito ay magdudulot sa atin tayo mas magiging matibay sa ating pananampalataya. Knowing that we do not like sufferings. At gusto natin mawala ang mga sufferings na ito, alam natin sa langit wala lang mga paghihirap. That will cause us to be more faithful
para tayo lalo mapalapit sa ating kaligtasan sa pag-asa sa langit. It produces patience or perseverance and builds up our faith and character as Christians. Dahil po sa naranasan nating kapagatihan sa mundong ito, nagkakaroon tayo ng longing na makasama natin ng Diyos sa langit. Ayaw natin dito sa lupa. Dahil sa lupa ay maraming kapigatihan. Sa langit ay wala. Yun ang paradise. Yun ang tunay tahanan na doon ay wala ng paghihirap, wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng kahit pagyak, wala na roon. So, pag tayo nahihirapan dito, we compare sa langit. We desire to be in heaven. Sa ating pagsubok ay nagdudulot tayo ng lalo tayong lumalapit sa ating pag-asa because we will develop character, patience, and a firmer faith. Ito mas matatag na pananampalataya sapagkat ito'y sinusubukan ng ating mga pag-uusig. It is a test of our faith. Gaano ba katatag ang ating pananampalataya? This is 1 Peter chapter 1, verse 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Sabihin, panagtest tayo. Itong mga pag-uusig, dinadalas natin bilang mga Kristiyano, ito'y nagpapatibay at nagpapadalisay sa ating pananampalataya. O pagdating ng panahon, pagdating ng ating Panginoon, ito'y tayo po ay matatagpuan na nagpupuri at may karangalan at kalalatian pagdating ng ating Panginoon. At hindi kalungkutan na pupunta tayo sa impyerno. It is a test of our faith. Pag tayo po ay dumadanas ng pagsubok, it is a test of our faith. Noong unang panahon, may itang matandang 86 years old na pangalan si Polycarp. At doon po ay nagkaroon ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano. At siya'y susunugin. Ang sabi niya, say 86 years, I have served him. Polycarp declared, and he has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? So she was willing to die for our Savior. Dahil nakita niya, lalo mag-ginawang masama ang aking Panginoon kanya. Ako'y niligtas ng aking Panginoon. At ako'y naglingkod ng aking Panginoon sa loob ng 86 na taon. Bakit ko kanya siya pagkakailan? It is a time to stand for the Lord. Pag tayo dumadalas ng pag-uusig at pagsubok sa ating pananampalataya, it is a time to stand for the Lord. Ang ating Panginoon ay naghirap para tayo maligtas. At kung dadalas tayo ng parehong paghihirap, it is a time to stand with the Lord. Manindigan tayong kasama ng Panginoon. At huwag natin siya ipagkaila. It is a time for compassion with those who suffer. Pagka tayo po ay nakikita natin ng merong naghihirap, ditong pagkakataon na tayo po ay tulungan sila sa kanilang paghihirap. So Romans chapter 12, 14 hanggang sa verse 21. Pagpalaan ninyo ang mga musik sa inyo. Pagpalaan ninyo, huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makiyak kayo sa mga umiiyak, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa palalang bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayo magmagaling sa inyong mga sarili. Huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng tao. Kung maaari, hanggang sa inyo makakaya, ay magpamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipahiganti ang inyong sarili, kundi ipaubayan sa galit ng Diyos, sapagkat ang susulat, akin ang paghihiganti, akong gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung ang iyong kaaway, magutom, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw po, inumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga bagay ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. It is a time to show the beauty of our faith. Ang kagandahan ng ating
pananampalataya. Tayong ilaw ng sanglibutan, tayong asin ng lupa. At makikita ng sanglibutan yung sila rin po'y lulalahati sa Diyos. Sila'y susundrin sa Ebanghelyo. So mga kapatid, wala tayong magagawa. Just like the whole creation, sila'y dumadanas ng pag-uusig, tayo rin. But we, for merong special na kahalagahan ng suffering, sapagkat ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ito ay sumusubok sa ating pananampalataya. At ito ay pagkakataon may pakita natin ang kagandahan ng ating pananampalataya. Hindi panahon na mapakita ang kasungitan ng ating pananampalataya. So ito po ay magsilamang na mensahe. Konklusyon. God doesn't cause suffering. Hindi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng paghihirap. Si Satanas, hindi ang Diyos. Dito po sa Job, sa Old Testament, sa kasaysayan po ni Job, sino po nagpahirap kay Job? Hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos na nagpahirap kay Job. Sino? Si Satanas. Sa Job 1:7, sayo natin, katulad ng mga pinapayagan ng Diyos na tayo maghirap para sa pagpapatibay ng ating pananampalataya, upang lalo tayo magkaroon ng pagnanasa makarating sa langit, gayon din ang lainin niya kay Job. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Sumagot Satanas sa Panginoon sa pagpaparito sa lupa at sa pamamanik-manaw doon. Doon sa Mongolian barbecue, mayroong congressman Manaig, dito niya kinuha. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos. Pagkatapos siya sabugot Satanas sa Panginoon, natatakot ba siya sa Diyos na walang kapalit? Hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat na nasa kanya? Sa bawat dako, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mangkamay at kanyang mga pag-aari dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo sa ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpahin ka ng mukaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya nasa iyong kapangyarihan. Subalit huwag mo lamang siyang pagbuhatan ng iyong kamay. So, sino ang nagdulot ng suffering ni Job? Hindi ang Diyos, si Satanas. Sa chapter 2, verses 1 to 6, ganun din. Isang araw muli dumating ang anak ng Diyos upang iharap ang kailang sarili sa Panginoon at dumating ni Satanas upang iharap ang sarili sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparito sa lupa at sa pamanik-manaw doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasang matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Sinanatili pa rin sa kanyang katapatan, bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya pang sirain siya na walang kadahilanan. Satanas siya magod sa Panginoon, ba't sa balat? Lahat ng pag-aaral ng tao bibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang butot laman at kanyang susupay ka ng mukha. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya tumalis Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng mga nakapandidbiling bukol mula sa tarapakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng pirasong basag na palayok upang kayurin ang sarili at siya po sa mga bog. Napakasakit doon. Sino ang gawa na ng Diyos? Hindi. Si Satanas. Ang suffering natin sa mundo ito ay originally ay nanggaling kay Satanas, hindi siya Diyos. Kahit ang kamatayan ay hindi kagusto ng Diyos. Ito'y kagusto ni Satanas. Ang katotohanan po sa 1 Korinto, 15 kapitulo, ang kamatayan ay kaaway natin. Kaaway ng Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo mamatay. Satanas ang naging dahilan bakit tayo nagkaroon ng kamatayan. Ito'y the consequence ng kanilang pagkakasala laban sa Diyos. In other words, hindi na natin maiwasan ang suffering. Kaya Kristiyano tayo kayo, hindi. We will suffer. Ito'y bahagi ng buhay. Ito'y bahagi ng buhay. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, kung inisip natin yung mga nadadanasan natin ay unique sa ating mga Kristiyano, hindi. Ito'y pangkaraniwan sa lahat ng mga tao. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ito po ang ating
mababasa, mga kapatid. Ito, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa mga tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahintulot na kayo tuksoin na higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ang tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito inyong matiis kayo. Sabi nga, ibig sabihin, ito'y natural na bahagi. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 22, ito'y ang buong isang nilikha kanya ay nahihirapan. Katulad ng hirap ng panganganak, ng birth pangs kanya. Subalit itong suffering na ito, it brings the good in us as Christians. Lumalabas sa atin ang kabutihan natin bilang mga Kristiyan. Sa Romans chapter 8 verse 28, ito ang ating mababasa. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layon. Finally, in heaven, God will free us from suffering. It's Revelation chapter 21, verse 4. Ito po ang ating mababasa. Revelation chapter 21, verse 4. Ito po ang langit. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga nauunang bagay ay lumipas na. God will free us from suffering in heaven. Kaya nga po, dapat umaasa tayo na makarating tayo sa langit. So, suffering is natural part of life. Pero mga Kristiyano, may kabutihan sa atin. It makes our faith stronger. It is a test of our faith. It makes us long for our eternal home in heaven. Sa sanglibutan, walang mabuting ginagawa ang paghihirap. Sinisisi niya lang Diyos, hindi tayo. We never blame God. God is not the cause of our sufferings. So ito po ang ating mensahe po sa gabing ito, mga kapatid. So tayo po may unique na significance sa atin ang suffering. Hindi katulad ng sanglibutan. Maxwell Perez po, ayun po ay kapatid sa Angeles. Dominador Gomez, ito preacher sa Executive Village Church of Christ sa Urdaneta, Pangasinan. Ryan Loader, ito po ay preacher sa Muntinlupa. Rowena David po ay nasa California. Juan Bautista. Jude Bautista po, preacher sa Cabanatuan. Clarice Darasin, ito ay anak ni Brother Rick. Richard Dionisio, kasama sa Angeles. Daniel Sikat, ito po ay mangaral sa Calapan, sa Aurora, Mindoro, Occidental, Oriental. Jacob Choco Perez, ang Judge Jimenez po yan. Alisa Mike Angeles, Sierra Kimbao Castillo, Cabanatuan, Andrew Romero, preacher po ito ng Phase 6, Marine. Rose Flores, kasama po natin yan sa Angeles. Jojo Campo sa Dubai, Rachel Goto, Japan. Prudencio Zamora, Bulanday, alam ko, taga Mindanao po yan. Marisa Quinto, taga Hong Kong po ito. Joy Dison, taga San Fernando, Unity Street. John Rex Lacanlali, Darasin, ito po ay taga Mabalacat. Church of Christ, Julie Divine, Digos. Remy Campo, kasama po natin yan sa Angeles. Medjay Bito, kasama natin sa Angeles. At saka si Rafi Ortiz, yan po yung ating kapatid sa Cabanatuan. Tingnan po natin ang tanong. Siya lang tanong. Si Brother Randy Shenis. Tanong, Brad, sa Revelation chapter 20, sinasabi na si Satanas ay nakatanakila. Bakit may nagsasabi ang coronavirus ay nanggaling kay Satanas? Paano niya ito magagawa kung siya'y nakatanakila? Ito ba ay pamamagitan ng mga tao masasama, tulang takot sa Diyos? Ang coronavirus ba ay gawa ng tao sa pamamagitan ng imbensyon? May nagsasabi na ito isang biological weapon. Alam po niyo, ang coronavirus, ito ginawa ng tao, ito isang natural na virus. Kaya alam po natin ang ating sanglibutan, may mga viruses na naging isa ng mga ng sakit, eventually kamatayan. Ang mga virus po ay mas maliit sa bakterya. Ang katunayan po, ang virus, hindi mo siya makikita,
sa ordinary microscope. Makikita mo lang yan sa isang electron microscope. Hindi mo siya makikita. Yun po yung mas malakas na uri ng microscope kaysa sa mga ordinary microscope ginagamit natin sa experiment. So itong coronavirus, ito po ay nagdudulot ng suffering sa atin. Ito po, sinabi sa Revelation 20 na Satanas, siya po ay nakatali. Ibig sabihin, nabawas sa kanyang kapangyarihan. Hindi na niya magagawa yung ginawa niyang gumamit siya ng isang makapangyarihang kaharian na tulad ng Roman Empire para usigin niya yung mga Kristiyano. Pwede ibig sabihin wala siyang kapangyarihan. Nabawas lang. Nagagawa pa rin niya ng mga bagay na kasamaan laban sa mga tao, laban sa mga Kristiyano. Actually po, ang COVID-19 sa lahat ng tao yan. Hindi lang po sa mga Kristiyano, sa lahat ng tao. So ano ang attitude natin dyan? Ang attitude po natin sa COVID-19, instead of tayo po yung nagko-concentrate sa negatives, napakahirap, tayo kalabas, maaari tayo magkasakit, that's it. Dahil maaari tayo mamatay, kailangan natin ihanda ang ating mga sarili. Dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang COVID-19 o kung matatapos man ito, hindi natin alam. Ito sinasabi ni Santiago sa James chapter 4. Kayo hindi nakakaalam mangyari bukas kanya. Hindi natin alam kung ano mangyari bukas. So, pabayaan natin kung anong saan nanggaling ang COVID-19 na yan. Pero mahalaga tayo maging tapat sa Diyos. Kung ano man ang mangyari sa atin, tayo maliligtas. Kaya kung di pa kayo mga Kristiyano, ito ang panahon. Maaaring ginagamit ito ng Diyos para maipakita kasamaan ng sanglibutan na kailangan silang manumbalik sa Diyos. Hindi ibig sabihin galing ito sa Diyos. Pwedeng gamitin ng Diyos sa isang masamang bagay na katulad ito para maipakilala ang kasamaan ng sanglibutan na kailangan tayo manumbalik sa Diyos. Yan ang isipin natin. Don't dwell on the negatives. Wala tayong magagawa doon. We let us use this circumstance for our betterment, para sa ikagaling natin. At kung hindi po tayo Kristiyano, ito yung pagkakataon na tayo maging Kristiyano. Tayo sumampalataya ng bautismuhan. Huwag na tayo manatili sa ating maling kaisipan na mga maling pananampalataya. Pagsimikapan natin tayo maligtas. Pagsimikapan natin tayo maging tapat sa harapan ng Diyos. Sinasabi lang nila, actually, hindi natin lang kung paano nag-ooperate sa Satanas. We do not know. Pero nag-ooperate siya. Or maybe, ito yung galing kay gawa ni Satanas. Siguro. Para makapag-pervisyo siya sa mga tao, lalo sa mga Kristiyano. Biological weapon, maaari rin. Para sinusubukan niya sa gera, gagamitin niya. Bakit ang naranasan ng mga Kristiyano noon napakahirap at hindi na maranasan ng mga Kristiyano ngayon? Very good question. Hindi ko alam. Hindi natin alam na bakit yung mga Kristiyano na pinatay dahil sa kailang pananampalataya. Bakit hindi na natin naranasan yun? Basically, because ang nangyari po nung sa mga bansa, nagkaroon po ng kalayaan sa paniniwala at sa relihiyon. So wala nang persecution dahil sa pananampalataya. Unlike noon na ang mga tao, hindi nila kilalang tunay na Diyos. So they persecuted the Christian who worship the true God. Pero may iba tayong klaseng hirap na naranasan ngayon. Ibang klase, hindi katulad noon. Halimbawa, sa mga mayayang bansa, ang kailang pag-usig ay kayamanan nila. Dahil sila yung mayaman, nalilimutan nila ang Diyos. Sa atin naman, mahirap na bansa, ang kahirapan natin. Ayun po yung magiging dahilan para makalimutan natin ang Diyos. Kasi magkukonsentrate ka sa ililigtas ng buhay mo, sa malilimutan ng Diyos. So, iba-iba lang klaseng kahirapan ang dinadalas ng mga Kristiyano sa iba't ibang panahon. Na hindi ibig sabihin na kung hindi tayo pinapatay dahil sa ating mga pananampalataya, hindi na ang lugar na hindi tayo dumadalas ng mga paghihirap at pag-uusig dahil sa ating mga pananampalataya. Kumpara na siguro sa mga naunang Kristiyano, talaga sila'y sinubok, sila'y sinukat, at tatagpuan sila'y sakto. Hindi katulad Daniel. Sa panahon Daniel, sinukat si Nebuchadnezzar pero kulang. Alam niyo, tinimbang ang unit ko. Napanood ko po yan nung ako high school. Hindi pa ako Kristiyano no. Ngayon pala, biblical concept po yan. Tinimbang kang unit ko lang. Hindi ka nakaabot sa
kalulutian ng Diyos. Wala na po ba tayong tanong? Dalawa lang. So, mula ngayon, actually, nababasa po natin sa Biblia, let's face hardship as a natural part of life. Wala tayong magagawa. We will have sickness, we will suffer, we will die, there will be injustice na ginagawa ng ating kapwa. We are in the world, full of sin, what do you expect? Pero gamitin natin ng suffering para tayo lalo mabuting Kristiyano, maging matag ang ating panampalataya, at lalo pa tayong malapit sa pag-asa ng ating panampalataya. Yan ang buhay na walang hanggan. Yun ang ating motivation para mag-taste mo tayo sa mundong ito. Wala po ba tayong tanong, mga kapatid? Parang wala natin tanong. So, baka meron pa naman. Wala na. Ito lang kay Brother Randy lang ang may katanungan ngayon. So, tuloy-tuloy po ang ating pangaral bukas, Wednesday, yung araw po ng Miyerkules, ang araw namin ng grocery sa barangay po namin. So, kalabas po ako. Ako po, hindi naman masyado lumalabas. Inahatid ko lang po si Tabi 3 times a week. Hindi mo lumalabas sa sasakyan. Ilalanding ko lang siya, alis na ako. Lumalabas lang po ako pag Miyerkules. Yung pong supply sa bahay, etc. Siyempre, may pangailangan po tayo, hindi mabinibigay na lubos ng pamahalaan. So, lalabas pa rin tayo. Pero nag-iingat pa rin dahil hindi pa rin tayo sigurado sa tinatawag na COVID-19. Wala po ba tayong tanong, mga kapatid? Susubukan po natin bukas ang ating pag-aaralan ay instrumental music. Dalawang bahagi po yan. Part 1, Part 2. Ang Part 1, patunayan natin na pag-aawit ang pinagutos sa atin ng Diyos sa panahon ng pagsabang mga Kristiyano. At ang Part 2 ay pag-aaralan natin ng arguments na ginagamit, naman gumagamit ng panagtong. Yun po yung ating gagawin para sa ating kabatiran at gayon din po sa ating mga kaibigan sa mga denominasyon na gumagamit ng panagtong sa kailang pagsamba. Para malaman nila na sa kasalukuyang panahon, sa panahon ng mga Kristiyano, hindi po ito pinag-uutos ng Diyos. Dapat malaman po natin yun. Kasi nakakaawa po itong ating mga kaibigan. Sila'y taus-pusong nagsasamba sa Diyos. Pero kailang pagsamba hindi tatanggapin ng Diyos. Kung lalo po tayo mga katanungan, lalo po talaga tayo tanong, mga kapatid at mga kaibigan, ay dito natin tinatapos ang ating pangaral po sa gabi ito. Kasi wala lang tanong po eh. So, magtatapos po tayo sa ating pangangaral. Maraming salamat. Sana po magpatuloy po bigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Magpatuloy tayo sa ganitong napakagandang gawain ng pangangaral ng kanyang salita. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. I know He'll take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just up in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory.
Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Tayo po ay manalangin mga kapatid, mga kaibigan. Muli Ama, kami ay nagpagagala sa pagkakataon na ito na saksiyan po namin ang iyong mga salita, inggil po sa kapigatian at pagsubok na dinadanas po namin. Naway Ama, ang aming kaisipan sa mga bagay na ito ay hindi po kami ay malungkot, kundi magalak, sapagkat ito'y nagdudulot ng kabutihan sa amin bilang mga Kristiyano sa aming pananampalataya. Ito'y nagpapatibay sa amin. Ito po ay lalo pang nagbibigay sa amin ng kabutihan na kami maging mas mabuting Kristiyano. At sa ganung paraan, kayo po'y lalong lumalapit sa pag-asa ng buhay na walang sa langit. Lalo po nagiging maganda at patingkad ang tahanan na inyong ginawad sa amin o inihahanda sa amin na tirahan sa walang hanggan. Kaya ang lupang ito ay hindi ang aming tunay na tahanan. Kami, lalo lang po rito, dumadaan lang sa isang panahon at ang tunay naming tahanan ay ang sa langit. Patawarin niyo, Ama, ang mga taong nagkakasala laban sa inyo. Buksan mo kailang kaisipan na sana sila'y magpakmabatang kapilang katotohanan. Patawarin din po yung mga kasalanan naman, kulang lang namin sa inyo. At sana po ay bigyan niyo pa kami ng pagkakataon bukas na karagdagan ng aming buhay na kami maglingkod at magpuri sa inyo. Inaasam namin ng araw na iyon na kami palagi na magpupuri sa inyo araw at gabi sapagkat ikarapat dapat na purihin ikaw ang Diyos ng katwiran at kabutihan at pagmamahal. At ang aming iningi sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So maraming salamat mga kapatid. Sa gabing ito, sana po'y mag-ingat kayo laban sa COVID-19. Stay safe.